Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Ang teksto po mga kapatid na ating pag-uusapan ngayon ay nandito po sa Colosas 1:23. Ang sabi dito, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Now take note mga kapatid sa salitang, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. Ang ibig sabihin po nito, anuman ang mangyari, ang loyalty mo ay sa Panginoon. Hindi ka matitinag, hindi ka mababali, hindi ka madadala, loyal ka. Tulad po ni Joseph, sa harap ng asawa ni Potiphar, hindi po siya natinag. Tulad din sa kay Lot, hindi siya nagpadala sa kultura ng kasamaan sa Sodoma. Maging si Lot, mga kapatid, sa kultura ng kanyang bayan sa Moab, kundi sumama siya sa kanyang biyanan at marami pa. So, patunay lamang po ito mga kapatid ng loyalty. Paano mamuhay na may loyalty sa ating Diyos? Mayroon po tayong dalawang katotohanan. Ang una, makapamuhay ka lang na mayroong loyalty sa Diyos kung may Holy Spirit ka sa puso mo. Isa sa mga bunga ng Espiritu Santo mga kapatid ay ang katapatan o faithfulness. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Another word ng faithfulness ay loyalty or loyal sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi po sa Roma 8:9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Take note, alam naman natin na pag ang isang taong hindi kay Kristo Jesus ay pipiliing mamuhay na walang panahon sa gawain ni Jesus. Kaya nga 0% pagdating sa sinasabing loyalty. Kaya nga galit ang mundo at gawain ng mundo sa pagsunod kay Jesus at sa mga loyal kay Jesus. Ano ang sabi sa Marcos 13:13? Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bagamat nakakonteksto ito sa Great Tribulation, ang aral na kukunin natin dito mga kapatid ay ang loyalty. Ang mananatiling tapat ang siyang maliligtas. The same din ngayon yan sa church mga kapatid. Paano ka naman maliligtas kung wala na? Itinigil mo na. Give up mo na yung loyalty mo kay Lord. At sasabihin mo, natalo ako sa hatak ng panahon ngayon. That's why we need indwelling of the Holy Spirit. We need God's Spirit living in us. Kasi mas malakas ang Holy Spirit kaysa puwersa ng mundo. Halimbawa, sinasabi po sa unang Juan 4:4, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. So, take note, ang tunay na may Holy Spirit sa buhay ay lifetime na tatak na yan. Forever na siyang maninirahan sa believer. Siya na ang magkokontrol sa isang mananampalataya. Kaya hindi siya mababackslide. Walang backslider sa mga may Holy Spirit na sa buhay. Dahil nga one of the fruit of the Spirit is loyalty or faithfulness. Kaya nga sa pagiging loyal sa Panginoon, kailangan mong mamili, material o si Jesus. Kung material ang pipiliin mo, doon ka loyal. Kung si Jesus naman ang pipiliin mo, kay Jesus ka rin loyal. Ano ang sabi sa Mateo 6:24? Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya kung piliin mo ang yaman ng mundo, sigurado talagang wala kang oras o panahon sa Diyos. Kasi pinili mo nga ang maging loyal sa kayamanan. Pero kung pinili mo si Jesus, napaka-wise mong tao sapagkat si Jesus ang source at susi ng kayamanan. Alam niya kung paano pagbalain ang hanap buhay mo. Kita mo, ang mga loyal sa Panginoon, ang maraming oras sa Panginoon, nagutom ba sila? Marami ba silang reklamo sa kahirapan? Wala, sapagkat hindi pinapabayaan ng Panginoon ang mga loyal sa Kanya. So, paano mamuhay
na may loyalty sa ating Diyos? Number 1, makapamuhay ka lang na mayroong loyalty sa Diyos kung may Holy Spirit ka na sa puso mo. Number 2, makapamuhay ka lang na mayroong loyalty sa Diyos kung lumalago ka sa Panginoon. Kakambal sa mga believers, mga kapatid, ang maturity o ang paglago. May mga failure, pero part yan sa maturity process. Pero kung lagi mo na lang idinadahilan ang maturity process, ilang years ka na, pero hindi pa din na process. Hindi pa din lumago. Baka naman wala talagang maipaprocess. Dahil ang mga tanim nga, mga ilang buwan, pwede ka nang umani. Or makikita mo na yung pagkakaiba. Dapat sa mga anak ng Diyos, makitaan din ng paglago. Pag nasa majority process ka, kapatid, marami kang evaluation sa sarili mo. Kung may dapat ka bang ayusin, may dapat ka bang tanggalin o alisin, kung may dapat pang i-improve, kung saan ka mahina, at kung paano ka maging matibay o matatag. Mayroong evaluation. Hindi yung sasabihin mo, believer na ako, anak na ako ng Diyos, okay na ako, kontento na ako. Walang ganon. Dahil titingnan dito ang loyalty mo sa Panginoon. Kaya kung hindi ka lumago sa paglilingkod, pati ang salitang loyalty o katapatan ay hindi mo iyan maunawaan sa tunay na realidad. Kasi pag loyal ka sa Panginoon, ipaglalaban mo ang oras mo para sa Kanya. Ipaglalaban mo kahit dumaan ka man sa bingit ng kamatayan, hindi mawawala ang loyalty mo. Hindi mo rin siya ipagkanulo sa pamamagitan ng mga pagsisinungaling. Gaano ba kalawak ang pagkaunawa mo sa salitang loyalty, kapatid, o pagiging tapat sa Panginoon? Hindi ito makukuha at maunawaan sa teori o sa magandang kahulugan lang sa dictionary. Maunawaan mo ito sa pamumuhay at realidad na ipinapakita mo. Halimbawa, sa mga unang mananampalataya, tingnan po natin yung kanilang maturity sa Panginoon na nagbubunga ng loyalty. Dito po sa Gawa 8:3 at 4. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Take note, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinaladkad at ibinibilanggo, maging lalaki man o babae. Ibig sabihin, mayroong persecution. Pero ano ang ginawa nila sa verse 4? Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit, saan man sila makarating, ay ipinapangaral nila ang salita. Take note, ipinapangaral nila ang salita. Tingnan nyo, kung hindi nila naunawaan ang tinatawag na loyalty dahil sa kanilang maturity, susuko na sila at maaaring hindi na sila magpatuloy dahil sa persecution. Pero ang good news, mas ipinapangaral pa nila ang salita ng Diyos. Tanda po yan ang loyalty. Naunawaan talaga nila. Tingnan din natin, kapatid, ang karanasan ni Pablo na dati persecutor sa church. Yun nga ating binasa kanina. Si Pablo po yun na Saulo dati. Pero nang makilala niya si Jesus at lumago sa pananampalataya, makikita natin ang loyalty ni Pablo. Hindi sa salita, kundi makikita sa realidad. Basahin natin sa ikalawang ng Korinto 11:23 patuloy. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming bisis at madalas na mabingit sa kamatayan. 5 bisis akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 bisis kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang maibalabal. Verse 28, bukod sa lahat ng iyan ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia.
Tingnan niyo po mga kapatid, ganito natin maunawaan ang salitang loyalty. Hindi basta-basta salita, kundi nakikita at napatunayan sa tunay na karanasan ni Pablo na kahit dumanas man siya ng hirap at persecution, maging sa mga sitwasyong hindi inaasahan, pero nananatili siyang tapat sa Panginoon. Compare ngayon sa kalagayan ng mga Kristiyano. Ang daming nagagawang dahilan na hindi bagay sa salitang loyalty. Marahil, hindi mo pa talaga ito naunawaan at mauunawaan mo lang ito sa tunay na realidad kung lumalago at nag-matured ka sa Panginoon. So, paano mamuhay na may loyalty sa ating Diyos? Review muna tayo sandali. Ang una, makapamuhay ka lang na mayroong loyalty sa Diyos kung may Holy Spirit ka na sa puso mo. Pangalawa, makapamuhay ka lang na mayroong loyalty sa Diyos kung lumalago ka sa Panginoon. Para naman po sa ating application, mga kapatid, ayon sa ating napag-usapan, napakahalaga ang Holy Spirit sa puso. At napakahalaga rin ang maturity o paglago sa Panginoon. Pag wala ito, siguradong weak Christian ka or hindi ka makakatayo. Hindi mo maipaglalaban kung anong mayroon ka sa Panginoon. Ito'y isang aral na hindi dapat palampasin. Naisin mo, kapatid, ang panahanan ka ng Holy Spirit at mananahan siya kung tunay kang sasampalataya kay Jesus. At kung nandyan na ang Holy Spirit, may ipoproseso ka na sa buhay mo. Ito ang step by step na paglago kasama ang Holy Spirit hanggang sa mag-matured ka na sa Panginoon. Pag matured ka na, hindi ka na bata mag-isip. Alam mo na ang buhay at kalagayan mo sa Panginoon. Alam mo na rin kung anong ibig sabihin ng loyalty sa tunay na realidad. Kaya kapatid, laging mag-evaluate sa sarili. Kumusta ka na kay Lord? May dapat ka bang i-improve, ayusin at baguhin? Kaya lumapit ka kay Lord ng totoo. I-give up mo ang iyong buhay sa Kanya at sabihin mong, Panginoon, pagharian mo ako. Pumasok ka sa buhay ko at ikaw na ang manguna at maghari sa puso ko sapagkat nais kong maging loyal sa iyo, Panginoon. Naway mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.